At kaugnay pa rin po ng bakbakan ng MNLF at babalikan, okay. Well, we were supposed to talk to the Chief of the AFP Public Affairs na si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, pero babalikan na lang po natin siya. Ang nakikita niyo po on the left side of your screen, yan po ay sa Luneta. Ongoing po yan na anti-pork rally na pinagsama-sama po ang nagsama-sama ang iba't ibang mga grupo, pagtutol pa rin sa sinimulan na aksyon laban sa congressional allocation na yung tinatawag po natin na PDAF o mas kilala actually sa pork barrel. On the right side of your screen ay hindi po ito live, ito po yung recorded na video na ngayon ay pinapakita po sa atin. I'm assuming dahil po sa kwento po ng ating mga kasamahan na mga reporter katulad po ni Ivan Mayrina at ni Gigi Manicad ay sila po yung dalawang hostages na nakalabas mula dun sa lugar kung saan nakurdon na ng militar dahil kinaroroonan ng MNLF faction ni Nur Miswari. At nakita nga po natin kanina mula dun sa video na nagkaroon nga actually ng tensyon nung bigla silang lumabas dun sa kalsada kung saan nakaharang na yung mga sundalo dahil sa pag-aakala, ito na po yung nababanggit kanina ni Ivan Mayrina at ni Gigi Manicad, dahil sa pag-aakala na itong dalawang ito ay kasapi ng mga rebelde kaya't nagkaroon ng tensyon. At sa ngayon po ay nasa linya na po ata ng telepono natin para bigyan tayo ng update tungkol sa bakbakan sa Zamboanga City si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang hepe ng AFP Public Affairs. Colonel Zagala, magandang hapon po. Magandang hapon, Maki, at sa mga nanonood, magandang hapon. So, Colonel, sa ngayon kasi, ang pagkaka-report sa amin ng mga kasamahan ko ng reporter na nandyan sa Zamboanga City ay nagkaroon na naman ng sunog. At ang pagkakasabi kanina ni Ivan Mayrina, talagang nakubkub na daw or limited area itong mga rebelding faction ng MNLF ni Nur Miswari. So, ano po ba yung sitwasyon on the ground right now? Sa ngayon, makipatuloy pa rin ang ating containment operations. Alam niyo naman, pag may ginagawa silang mga atrocities, na tayo nag-react appropriately. So, yan po ang ginagawa natin ngayon. When you say, Colonel, na containment, tama po ba, is it accurate na kung nasaan man yung that small area already in Santa Barbara, dito na lang nagko-concentrate sa ngayon ang military forces sa Zamboanga City? The containment is five barangays, area of interest and area of operation. We are closely monitoring that. This is the 50. Ito ang mga tinitingnan natin ngayon. Katulad kahapon, nanunog sila, nanunog ulit sila. And hindi naman po pwedeng hindi natin gawa ng aksyon itong mga ginagawa. Okay. Tama po ba yung pagkakabasa na kaya nagkakaroon ng sunog ito ay sadya para maging cover at sakaling magkaroon ng pagkakataon na makatakas itong mga rebelde? Hindi natin definitely matukoy na yun ang rason. But one thing na sigurado tayo na these are atrocities already, yung damage to property. At iba na talaga ang iniisip nitong mga armadong grupo na to. Hindi natin pwede payagan na ipatuloy nila yung mga ganyan na hakbang. So, tayo po ay pilit natin na gawin ang ating mission na protektahan mga tao natin at ang mga sibilyan na nandito ngayon na nasa Zamboanga. Very unfortunate itong mga incident na ganito at asahan nyo na yung AFP. Gagawin namin lahat para mapigil itong mga ganito action. Colonel, may nabasa ako kanina sa social media and I want to verify it with you, yung tungkol po sa ceasefire. So, may ganun po ba na pinag-uusapan, na pag-usapan o ipinapatupad, ceasefire between the military and the MNLF faction? Wala po tayong ceasefire na pag-usapan. Ang ating focus ay ang containment ng area. Wala po tayong pinag-usapan na ceasefire. Ang importante po, kasi pag sinabi mong ceasefire,
wala na pong putukan, even from our side. Hindi naman po pwede yun. We cannot contain them kung walang appropriate response na nanggagaling sa atin. Kasi pilit nilang gumawa ng mga aksyon na hindi natin sila makukontain, katulad ng pag-aalis, pag-tulog, lipat ng mga lugar. Hindi naman po pwede yan. So, kailangan din, hindi natin ma-achieve yan kung merong ceasefire. At sa ngayon, wala pong order sa atin na ceasefire. Okay. So, sa ngayon, Colonel Zagala, kumusta naman po sa Basilan? Dahil nagkaroon na yata ng spillover ng kaguluhan doon. Tama po yan na bakit meron po tayong kaguluhan sa Basilan. At ang nangyayari sa Basilan ay kanina nga, no? About 9:55 na umaga. Nagkaroon po tayo ng encounter doon, no? Pilit ng grupo ng elemento ng BIFF, ASG. At ang sabi ay Miswari MNLF faction na lusubin ng Lamitan City, more particularly the AR-MTPWH satellite. Okay. Dahil ating mga pagtano sa passion. So right now... na-block na po natin sila. Tigil po natin. So right now, Colonel, syempre naka-alert na sa Basilan. It goes without saying sa Hulo, sa Sulu, at saka sa Tawi-Tawi? Yes, opo. We have prepared contingencies for all kinds of interest. Include the loss of Basilan. At nakita na nga natin yan, even before nag-umpisa itong mga lupahan dito sa Zamboanga, na possibility na mag-spill over doon. So, we created the planning and the possible task organization that gamit organization na yan. Maraming salamat sa inyo, Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang hepe ng AFP Public Affairs.